Okay. Gising pa ba kayo? Hindi ko marinig. Hanggang bubong lang. Gising pa ba kayo? Yes, tatayo tayong lahat. Okay ba yun? Okay lang ba? Para makita nyo naman ako. Ang liit ko eh. Ayan. Okay. Tatayo tayo kasi, ayan, thank you so much. Na-feel niya yun. Kasi may isi-share ako sa inyong love story. Okay lang ba? Pero bago ko i-share, tatanungin muna kita, na-in love ka na ba? Na-in love ka na ba? Sino dito ay na-in love na? O sino dito in love? Okay lang, I won't judge. Na-in love na. Baka yung youth pastor nyo, na-in love na. Sino bang na-in love na dito? Wala? Ako in love ako, aaminin ko. Sino dito in love? Wala? Ako lang ba? Alam mo ba't ko tinanong ko na in love ka na? Kasi ako in love ako eh. Alam mo kung kanino? In love ako ngayon. Kay Jesus Christ! Come on! Wow! At dahil sasabihin mo sa katabi mo, God loves you. Wow, God loves you. Pero bago tayo umupo, okay lang ba? May isisigaw tayo. Okay lang ba? Bago tayo maupo, may isisigaw tayo. Mahal mo ba si Jesus? Hindi ko marinig. Mahal mo ba si Jesus? Kung mahal mo, pues sisigaw mo. Bibilang akong 3. 1, 2, 3! Sige, synchronize tayo ha. Sabihin mo, mahal na mahal kita, Jesus! Ulit, in a count of 1, 2, 3! Yes! Come on! Palakpakan natin si Lord! Sarap! Wow! Praise God! Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus. Now, you may now take your seats. Sabihin mo ulit sa katabi mo, uy bro, mahal ka ni Jesus. Yes. Ayan. Sino dito before tong araw na to, before i-flash yung video, nakanood na ng video, maliban sa'yo, Jasper. Sino dito kung hindi pa nakakanood doon before today? Ay, si ate. Pero, sino dito nakapanood? Yay! Wow. Parang, gising pa ba kayo, guys? Yung totoo, gising pa ba? Manlilibre ako mamaya, joke lang. Okay, simulan natin ngayon, ito, dun sa na-experience ko. Okay? Alam nyo ba, nung unang beses na nalaman ko, na nasa nag-trend, okay, ayan, na nag-trend na siya, nung una kong beses na nalaman na yung video na yon, that video was already uploaded on Facebook, na na-upload na rin siya sa YouTube, it was trending all over. I just recently heard about the Ice Bucket Challenge. Parang ganun yung pakiramdam ko. Meron na akong illustration ngayon. Dati kasi hindi nila maintindihan yung feeling na binusa ng malamig na tubig. Now, if you do the Ice Bucket Challenge, ganun yung pakiramdam ko. Para akong binusa ng malamig na tubig. Para ako nalulunod sa isang kumunoy na no matter how I try to pull myself up, no matter how I try to pull myself up, pilit akong hinahatak pababa. Kasi tinutulungan ko yung sarili ko, pero hindi ko pala kasi kaya ng mag-isa. Hindi ko pala kaya ng mag-isa. You know, nung nag-trending topic na sa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, it was all over the internet. It was just so overwhelming in a not so good way, of course. Alam mo, every time bubuksan ko yung TV, I see about myself. I see myself na nagwawala, finger snapping there. And then, pag pinatay ko yung TV, buksan ko yung radyo, I hear about myself. Pag pinatay ko naman yung radyo and magbasa ako ng dyaryo, it's still me on the headlines. Diba? And pag nagbukas naman ako ng internet, wow, trending yung buong pangalan ko, trending yung buong hashtag #Amalayer, and they're talking about me. Mandaming comments, hindi ko natatanungin kung nag-comment ka, kung nag-share ka, okay lang yan. You're forgiven, you are loved. And ginamit siyang laughing stock sa buong mundo. I'm telling you guys, hindi lang sa buong Pilipinas, pero sa buong mundo.
I remember my cousin called me and said, Ate, trending yung buong pangalan mo. Matutuwa ba ako? O iiyak ako? Na nagtitrend yung buong pangalan ko. Alam niyo, pinangarap kong sumikat, isang point sa buhay ko, pinangarap kong sumikat, yes, pero hindi sa ganung paraan. Alam mo yun? And alam ko, narinig ko pa na ginamit siyang punchlines sa mga sikat na movies, ng mga sikat na artista. Ginawa ng parodies ng mga US Navy. Ginawa ng kanta, yung mismong lyrics, yung mismong linya na sinasabi ko doon, ginawang lyrics sa isang kanta. And parang sabi ko, how pathetic. Joke lang. Parang naisip ko lang, wala na pa talaga tayong magawa sa buhay natin, diba? Pero, alam nyo, sa lahat ng yun, grabe yung natanggap kong pangbabash, grabe yung hate comments, grabe yung galit na galit yung mga tao all over the Philippines and all over the world. They hated me like I was the worst person in the world. And they killed me with words. Alam mo yung durog na yung puso mo. Nakakita ka na ba ng pamintang durog? Oo, diba? Alam mo yung dinurog siya, tas mga 10 times ganyan. Dinurog yung puso ko ng ganon. So, wasak na wasak yung buong pagkatao ko. I don't know if you ever felt that, but that's how I felt during that time. Pero alam nyo, hindi yun yung unang beses na nagalit ako, na nagwala ako in a public place. Nang away na ako dati ng tendero ng Andox, nang away na ako ng taxi driver. Ang dami ko nang inaway. Nang away na ako ng janitress. Basta every time I feel like people are walking over me, lalabas si Amalayer. Para ako nagiging si Hulk. Ang liit-liit kong tao. That was me. That was me before. Na, hindi talaga pwede. Hindi mo ako pwedeng tapahan ng gano'n na lang. Kaya sa school, pag naglalakad ako, ay, andyan na yung English, ganyan. Ganon sila sa akin before. Pero, alam niyo yung naging, the only difference lang with the LRT incident, and all those times na nagwala ako in a public place that I snapped on someone was this. It was caught on camera there. It was uploaded on YouTube and all hell broke loose. Diba? And sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, na not just our country, but the whole world, social media has taken out the whole world by storm. Nilahamon na tayo ng social media. Paano ka ba bumibili ng gadgets ngayon, 'di ba? Through social media. Paano ka nakikipag-date ngayon? Facebook. Aminin nyo, isa-isa. Paano ka naliligaw ngayon? Chat. Viber. WeChat. Sticker, I love you, heart sticker. Walang effort, isisend mo na lang. That's what happened to me. Ang dali na lang mag-comment, ang dali na lang mag-share. And you know, sa lahat ng beses na nakipag-away ako, there's this one reason behind all of it. Sa lahat ng insidente na yun, nanaway ako ng tindero ng Andox, ng Lady Guard, ng kung sino-sino, may nag-iisang reason. And I'm sure marami ang makaka-relate sa inyo dito. You know what that is? Tanungin niyo ako. Hatred. Galit. Galit sa puso ko. Na hindi ko alam, yung galit na yung pinatigas na pala yung puso ko. Akala natin, minsan, okay lang ako, I'm okay. Pero hindi mo alam, nilalaman na nagalit yung puso mo. Hatred that formed in my heart growing up. Hatred from being left by my mom when I was a kid. Hatred from being almost abused by my uncle when I was a teenager. Hatred from all those past relationships na sinabi, I'm gonna give you the moon, the stars, the sky, the sea, lahat, buong universe binigay. But eventually, they will cheat on me. Oh. Sasabihin na, mahal kita, but at the end of the day, makikita mo sa Instagram, may post. Social na ngayon yung panghuhuli. No? Dati, makikita mo sa kanto ng classroom. Ngayon, hindi. Yung hulihan ngayon, Instagram, makita mo, may kasamang iba. Sa Instagram pa. Wow, thanks, diba? Social na ngayon ang pag-cheat. Hatred from all those people na tinawag akong negra nung bata ako, but thank you sa supernatural grace ni Lord. Whew! Promise, hindi ako ganito dati. Hatred from all the people who hurt me. And you know, hindi ko namamalayan, I was already allowing that hatred to control the way I live my life, the way I responded to people, and that gave birth to Amalayer. Pero akala ng mundo, ako lang si Amalayer. Hindi nila namamalayan, sila mismo, Amalayer. Marami sa atin dito, Amalayer.
And you know, minsan nakala natin sa isang comment natin, sa isang share natin, sa isang tweet natin, wala lang impact yun sa tao. Wala lang yun. At nag-share lang naman ako, nag-comment lang naman ako, sinabi ko lang naman, toot ka. Pero naging impact? I got depressed. I got so depressed, I could not eat for months. I could not sleep for months. Hindi ako nakapasok sa school for 2 months. Hindi ko naayos yung pag-aaral ko. Natakot ako na baka mapatalsik na ako sa school. Kasi sabi ng lahat ng tao, i-kick out na yan. Sabi ng lahat ng tao, if they see me, itutulak nila ako pababa ng train. Or if they see me, babatuhin nila ako ng mineral bottles. Or if they see me, they will gang rape me. Because that's what I deserve. At kung magulang ko sila, ikakahiya daw nila akong anak. And ang sakit nun, not just for me, but to my family. I came to a point where I wanted to run away, go to a faraway place na hindi na ako kilala ng mga tao. Gusto kong magpa-plastic surgery, magpa-purple hair, magpapalit ng pangalan. I said to my dad, "Pa, I don't want my name anymore. Magkano ba magpapalit ng pangalan?" Sabi niya, "Anak, hindi murang magpapalit ng pangalan. Di ko alam na abutin ng milyon para lang mapalitan ng pangalan mo." Sabi ko, "I just don't want my name anymore. Kahit ano, kahit Petra, okay lang." Basta wag na yung pangalan ko. I don't want my name anymore. Kasi ganun kasakit eh. Hindi na ako makapunta sa mall. Kasi if they see me sa mall, they notice me. And nakayuko na lang ako. Gusto ko lang naman kumain ng kwek-kwek sa kato. Hindi na ako makakain ng kwek. Hindi na ako makasakay ng jeep. Hindi na ako makasakay ng tricycle. I had death threats na nag-roam around sila sa village namin. Sabi ko, papatayin ako, nagwala lang naman ako, hindi naman, and that's crazy. Well, that's the world we live in. It's crazy. Diba? And nagsimula ako magkaroon ng tanong sa isip ko. Sino bang hindi, diba? Sabi ko nun, ano nang mangyayari sa akin after this? Makakagraduate pa ba ako? Paano pag nag-apply ako ng trabaho, tapos makita nila yung pangalan ko, Paula James Alvosa, oh, let's not hire her because she's a liar. And if you saw it, if you watched MMK, yes, hindi ako tinanggap, hindi lang isang beses, hindi lang 2, 3. So many times, hindi ako tinanggap sa isang kumpanya, all because I was a liar. And imagine how painful that was for me and for my family, especially to my dad. Diba, sino mga estudyante dito? Ang pangarap natin, makatapos ng pag-aaral, tama ba? Ang pangarap ng mga magulang natin, makatapos tayo ng pag-aaral, magkaroon tayo ng pamilya. Ako, pangarap ko na makatapos ng pag-aaral, pakasalan yung knight in shining armor, kuno. Diba? Pangarap ng mga magulang natin, makatapos tayo ng pag-aaral. Kasi yun ang mapapamana nila sa atin. But let me tell you this, lahat ng pangarap ng yun, lahat ng desires na yun sa puso ko, lahat ng, yung future ko, yung second chance, pinagkait sa akin ng buong mundo. Tinuldukan ako ng buong mundo. Nasabi nila hanggang dito ka na lang. At then nagkaroon ako ng tanong sa isip ko, may magmamahal pa ba sa akin? Siguro ngayon meron sa itsura kong to, no? May grace ako, tigilan ako. Tinanong ko nun sa sarili ko, may magmamahal, natawa tuloy ako. May magmamahal pa ba sa akin? Basura na lang ako sa paningin ng mundo. I'm a total wreck. Basura, basahan. Talo ko pa yung taong grasa sa paningin ng mundo. May magmamahal pa ba sa akin? May lalapit pa ba sa akin? May makakatiis bang lapitan ako at maging kaibigan ko? May future pa ba ako? And you know, amazingly, because of God's grace, He answered me that, yes, my princess, you still do have a future. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. And I was like, what? Lord, are you serious? Me, a total wreck? Basura sa paningin ng mundo? May halaga para sa'yo? Alam mo ba? Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo. Hindi ko alam kung mas basura ka pa sa akin ngayon. Kung mas basura ka pa sa kung ano ako noon. But let me tell you this, si Jesus, ultimate basurero. Kahit gaano ka karumi, pupulutin ka niya, bibigyan ka ng bago. Bagong puso, bagong buhay, bago lahat. Hindi lang yun. Bagong ganda. Blessed. Blessed na blessed. Wag lang ko kontra. Bawal ko montra.
Come on. Cute ka, no? Sino hindi magsasabing cute ako? Pala, come on. I rebuke you in Jesus' name. Joke lang, brother. And you know, sabi ni Lord, wow. Sabi ko, Lord, wow, me, a total wreck. Basura na lang na what God did to me. He picked me up from that pusali. Konyo, no? Pinulot niya ako sa pusali and dilagay niya ako dun sa pedestal niya. From a pauper now to a princess. From that liar now to a princess. And I'm like, wow, sino makakagawa nun? Kung tinuldukan ako ng mundo, pues si Jesus, hindi ako tinuldukan. At kung tinutuldukan ka ngayon ng mundo, sana panghawakan mo to. As si Jesus, kahit kailan, hindi ka tutuldukan. Alam niyo po, isang araw, the amazing God amazed me with His supernatural grace. I was inside my room, nagbabrowse lang ako sa internet, pero ayokong tingnan lahat kasi galit sa akin buong mundo eh. I mean, come on, buong mundo, di ba? May kaaway ka nga lang sa classroom, di ka na makatulog. Di ba? May kaaway mo lang yung kapatid mo, di ka na makatulog. Paano pa yung buong mundo? Ay, hindi ka na makalabas. Sana kinain na lang ako ng langit at lupa right now. Diba? And I was just there. But and then I heard this still small voice telling me, anak, balikan mo lahat ng tweets. Sabi ko, are you kidding me? Babalikan ko lahat ng tweets? Eh lahat ng mababasa ko doon, kung hindi ako minumura, nagagalit sa akin. Naranasan kong minura ako in different languages, in different dialects. Alam ko minumura ako nito eh. Spanish yung pero alam ko sakit eh. Alam mo yung ganon? Hindi ko alam kung naranasan mo ng mura. Baka namura ka na, pero ako namura na in different languages, in different dialects. And that's how painful it was na kahit Twitter lang siya, ang sakit. Diba? And sa gitna ng pambabash na yun, I heard this still small voice. Sabi, balikan ko lahat. But I trusted that still small voice. Minsan ang weird ang pinapagawa sa atin ng Lord. But me, I trusted that voice. And I browsed back. Binalikan ko lahat ng mentions, ng tweets sa akin. Ang tagal na nung tweet na yun. But it found its way to me. Simple mga salita lang yung sinabi sa akin ng tao na hindi ko kilala at all. I don't know that person. He was a total stranger, a random person on Twitter. At simple mga salita, but it changed my life forever. And I'm sure narinig nyo na itong mga salitang to. Pero madalas sinasabi mo sa katabi mo, ang corny naman, banal-banal, God, Jesus, Jesus. Masusunog ako dyan. Hindi kayo nakapag-react. Kasi madalas, ganon tayo. Narinig, pwedeng nabasa mo na, pwedeng nakita mo ng status or tinext sa'yo ng kaklase mo, sinabi sa'yo ng nanay mo, or narinig mo kanina, sinabi ng katabi mo, di ba? Alam mo kung ano yung mga salita ngayon? Na nagbago sa buhay ko, sabi lang sa akin ng taong yun, God loves you so much, Paula, and He will restore your life even more abundant. Sabi ko nun, wow, sino to? Sabi ko, Lord, mahal mo ako? Galit sa akin buong mundo, mahal mo ako? Ang dalas kasi nahanap natin yung pag-ibig sa maling lugar. Diba? Pero ang pag-ibig ay ang pag-ibig mismo, and that is Jesus Christ. And sabi ko nun, grabe, Lord, no? Sabi ko, nabasa ko lang yung pangalan ni Lord, nabasa ko lang yung pangalan ng Diyos, na buong buhay ko namang naririnig. Kasi lumaki ako sa isang religious family. Buong buhay ko namang naririnig. Pero nung araw na yun, nabasa ko lang yung pangalan ni Lord. But you know what it gave me? It gave me peace. It gave me joy. It gave me comfort. At yung hinahanap ko buong buhay ko, that one thing that I've been searching for my whole life through. Sounds like a song, diba? But that one thing that I've been searching for my whole life through, that one great love I found in Jesus Christ. Pero alam mo, what amazes me more are those young people. Parang kayo lang din. Passionate,
my fire, my joy, wants to serve God, disciple, follower of Christ. And you know, ang galing how they allowed God to use them in my life. Kasi wala silang mga Facebook. Sino may Facebook, Twitter, Instagram dito? Meron ka niyan, diba? But let me tell you this, the moment you sign up for Facebook, the moment you sign up for Twitter, the moment you sign up for your Instagram account, guess what? You're also signing up for a greater responsibility. Ano yon? That is to share love, share faith, share hope, share Christ. Hindi yan binigay para sa'yo para manira ng buhay ng ibang tao. I remember when Vong Navarro was being cyberbullied, at ang dami pang tao na nasa cyberbully ngayon. Kasi uso yan, di ba? Sige, makikicomment ako, comment lang naman eh. But you know, guess what? Kapag naintindihan mo, once you fully grasp how much God loves you, na wow, mahal ako ni Lord. Wow, namatay si Lord, hindi para sa akin, pero namatay siya bilang ako. You know, that love will make you realize that you are a royalty. That you are a prince, that you are a princess, and that will not give you yabang, but that will give you confidence, and that will empower you to respect other people. Na every time makikita mo, kunwari ako, si Amalayer noon, or makikita mo si Vong Navarro, makikita mo hindi si Vong. Makikita mo ikaw na pinatawad, ikaw na mahal ng Diyos. Kaya hindi mo na maaate manghusga ng ibang tao. You know, those young people, ang ginawa lang naman na they created Facebook accounts, they created Twitter, Instagram, everything. Para ano? Just to tell me, you know what, Paula, God loves you. Paula, Jesus loves you. Paula, Jesus died for you. And that is the wake-up call to each and every youth right now. Use your social media not to destroy someone else's life, but to share love, to give encouragement, to give hope. Na hindi mo alam, yung tinweet mo na yan, baka yun ang susunod na tatayo sa harapan mo. Palakpakan natin si Lord. You know, those young people, they invited me to go to their church. Nag-hesitate ako, dadalawang isip ako kasi babatoy nila ako ng kamatis. And I was there. But you know, the moment I entered their church, you know, I really felt like, I don't know if you ever felt this once in your life, but that was the very first time that I felt Jesus hugging me, telling me na, anak, dito ka, because here, no one can hurt you anymore. And then I started crying. Nagpalala pa doon yung mga tao doon, yung mga young people doon. They were like, "Hi, Paula." They're hugging me. They were smiling at me. They were showing love to me. And I was like, bakit mo ko niyayakap? Ba't mo ko mahal? Ba't ka nakangiti sa akin? And you know, I hope and I pray that you parang makita mo yun sa kanila. That instead of passing judgment, choose to be an extension of God's love for everyone else. Kaya kaaway mo yan. Mahirap pero extend God's love. Because God loves you so much. You know, God loves you so much kung maiintindihan mo lang. And it will just overflow to everyone else around you. And then, that following Sunday, I attended a church near our place. Umattend ako sa church. Nakaupo ako sa gitna. At sabi ng pastor, patapos na yung service, sabi niya, anyone here who wants to accept Jesus Christ in their hearts and in their lives, please come in front. Bilang natatakot ako, bilang nagda-doubt ako na baka palabasin ako, ang daming mineral bottles sa harap nun, sabi ko, baka batuhin nila ako. Ayoko lumapit. Pinangunahan ako ng takot. Nakinig ako sa kaaway. So in short, hindi ako lumapit. But you know, God is a funny God. If you think God is boring, if you think God is corny, I'm telling you, He's this, kung cute ako, mas cute si Lord. Mas funny si Lord. Hindi mo lang naiintindihan. Bakit? Wala ka kasing relationship with Him. And you know, the following Sunday after that, nung hindi ako pumunta sa harapan,
God proved not just to me, but to the whole world that He is the most powerful of all. I was again sitting in the middle, and I was wearing my favorite shirt kasi it's purple. I love purple. So kung may regalo kayo later, purple po. Purple car, pwede rin. So I was sitting in the middle. I was wearing a purple shirt. And then sabi ng pastor, anyone here who wants to accept Christ in their hearts and in their lives, please raise your hands. So bilang Pilipino, o sige, pag nakataas na yung kamay niya, sa kanya, pag marami na nakataas na kamay, saka ako magtataas ng kamay. Damay-damay na, uso yun, di ba? Aminin nyo, sa classroom, o pag nagtaas ka na, ako din. So inantay ko na marami nang nakataas ng kamay. Nung marami na nakataas ng kamay, hindi naman pinapalapit, di sabi ko, okay Lord, I'm in it. Come on, let's do this. I'm in it for the long haul. Patay kung patay. But the moment I raised my hand, sabi ng pastor, you, the lady in purple, please come in front. And I was like, what? Are you kidding? Lord, for the nth time, are you kidding me? Hindi nga ako lumapit last week eh. Kasi nga, di ba, alam mo naman, di ba, I'm a liar, di ba? Tapos ngayon, ako mismo, baka naman may ibang naka-purple sa tabi ko. Wala eh, ako talaga eh. So, sige na, lapit ka na. Alam mo, nag-hesitate ako, natatakot ako, nagdududa ako kasi madaming ang mineral bottles, baka batuhin nila ako. But you know, nung lumapit ako sa harapan, nag-hesitate man ako noon, pero sa punto ng buhay ko ngayon, hindi ko pinagsisisihan na pumunta ako sa harapan at sinuko ko ang buhay ko kay Jesus at tinanggap ko siya sa puso ko, sa buhay ko. Why? Because that was the best decision that I have ever made in my entire life. And that is to accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And I told myself, no, there's no more turning back. I mean, wow. Alam niyo, nandun din ako sa proseso ng pagsasampa ng kaso against the one who uploaded the video, the lady guard, vice ganda, lahat. Sabi ko, lalaban ako, patay kung patay. Ready na lahat, evidences, witnesses, ano pa ba? Ako na lang ang kulang. Sabi, I have a very good lawyer, I have a very strong case, magiging milyonaryo daw ako, etc., etc. Tuloy na. Ako na lang, kulang. And you know what happened? God told me, anak, atras mo yung kaso. Sabi ko, eto ka na naman eh. Pambihira ka naman, no? For the nth time, bakit ang weird na mga pinapagawa mo sa akin? Diba? Weird, diba? Ito, Lord, this is my time to redeem myself, to clean my name, to vindicate myself, to defend myself. It's my time to shine. Shine. It's my time to shine. Diba? Yayaman pa ako. Malilibre ko pa sila ngayon. Eh, hindi. Eh, hindi nga eh. Eh, natras niya yung kaso. Makulit ka, ha? Ikaw man libre sa akin ng milk tea, mamaya pinagod mo ako dito. Joke lang. Sabi ko, atras. Sabi niya, anak, atras mo yung kaso. Sabi ko, Lord, bakit? Ito na nga eh. Anak, atras mo. Bakit? Alam mo sabi sa akin ni Lord? Gusto mo bang malaman? Sabi niya sa akin, anak, kasi tapos na. Kasi ginawa ko na. Kasi namatay na ako para sa kasalanan mo at sa kasalanan nila. Kailangan mo na lang tanggapin ako sa puso mo at sa buhay mo. And I will take care of everything else in your life. Sabi ko, Lord, bakit mo ginagawa lahat ng to? Alam mo, sabi lang ni Lord, kasi mahal na mahal na mahal na mahal kita. Wow. Ayaw niya, hindi ba natin papalakpan si Jesus for that? Alam mo, hindi lang personal Lord and Savior ang nahanap ko nung nahanap ko si Lord. Nung nakabalik ako kay Lord. You know what I also found? I found my greatest lawyer, my greatest vindicator, my greatest redeemer, my best antidepressant of all. And that is Jesus Christ alone. Naalala ko, 2 years ago, sabi ni Lord, atras mo yung kaso. And then almost 2 years after, wala pang 2 taon, isang araw may tumawag sa akin. Actually, nag-text. Sabi, hi, Ms. Paula, can we have your story featured on MMK? Mga 7 a.m., 8 a.m. yun. Eh, hindi ako morning person. Sabi ko, inaantok ba ako? O isa pa? MMK talaga eh. Sabi ko, what? For real? Sino ka na ng MMK? Ulit.
Sabi ko, wow, MMK? For real? Tinatawagan ko yung mentor ko, tinatawagan ko lahat ng pastor, walang sumasagot. Kasi dapat si Lord ang una mong tatanungin. Tinanong ko si Lord, sabi ko, Lord, ano, gagawin ba natin to? Are we gonna do this? Kasi pag sinabi mo sa akin, hindi ko gagawin to. Kahit anong tumbling ang gawin nila sa akin dyan, kahit bayaran na ako 1 milyon, hindi ako mag-yes. Hindi ko bibigay yung story ako. Pero pag sinabi mong no, pag sinabi mo sa akin na yes, let's do this, kahit ilang sibat humarang sa akin, bibigay ko yung story ako. And you know what God told me? Sabi niya lang, anak, let the redeemed tell their story. Ang daming naging aberya, pinapatigil na ng LRT yung taping, nagagalit na yung ex-boyfriend ko, kala mo kung sino gwapo. Ganda ko eh. Malaglag yung mic. Nagagalit na yung nanay ko, inaaway ako ng pinsan ko, nagagalit ulit yung LRT, same day. Sabi ko, hindi, Lord, I'll pray and you'll work. So, tumuloy yung showing, napalabas siya. I remember, pinatay ko yung internet ko at 7 p.m. Pinanood ko yung buhay ko. Umiyak din ako. Weird, diba? Umiiyak ako sa sarili. Sabi ko, bakit ako umiiyak? Ako naman yun, yung maldita ko dati, no? Ha? Umiiyak ako. And then after ng showing, sabi ko, okay Lord, sige, haharapin ko na. Kasi di ba parang, sino mag-iisip? Sinong mag-aakala na gano'n yung mangyayari? Sabi ko, Lord, how sure are you na hindi na nila ako ulit ibabash? How sure are you na hindi na nila ako awayin? How sure are you na maniniwala sila na meron talaga akong ikaw? Na meron talaga tayong relationship? But God said, be still. Be still and know that I am God. So, after nung showing ng MMK, nagulat ako sa feedback, sa respond ng mga tao. Kung dati may nambubuli sa akin, may mambuli man sa akin pa isa-isa, may nagtatanggol na. Now, yung dati nilang sinacyberbully, inaaway, minumura, sinasabihan ng masasakit na salita, now they're asking wisdom or advices from me. Now they're asking me na, gusto ko yung meron ka, gusto ko yung Diyos na meron ka, gusto kong bumalik kay Lord, gusto ko yung kung anong meron kayo ni Jesus. Yung mga magpapakamatay, I'm not kidding. Magpapakamatay sa akin, lumalapit na, Lord, hindi naman ako Savior. Diba? But I was just so overwhelmed. I mean, I'm not talking about messages from all over the Philippines, guys. I'm talking about messages from all over the world. Bawat sulok, from Canada, from Israel, from Hong Kong, from Singapore, from all over the world. I've been receiving messages. And they're telling me that they want to thank me. They're so blessed with my life. I mean, wow, dati galit kayo sa akin, sinacyberbully niyo ako. Now you look up to me as an inspiration. And guess what? That hashtag I'm a liar, it trended again. Kung noon, it trended before, diba? But nung nangyayari yun, it trended again. It trended number 1 in the Philippines. It trended number 5 all over the world. Again. Pero kung noon, it trended for the negative, but this time, it trended for the glory of God. Alam mo yung pag-ibig, yung radikal na pag-ibig ni Lord for me. Wow. Yung dahil sa pagmamahal na yun, natutunan kong magpatawad. Kasi minsan nahihirapan tayo magpatawad, tama ba? Sabi mo, paano ko papatawarin? May nag-message sa akin dati, ate, paano ko siya papatawarin? Hindi pa nga siya humihingi ng sorry. Pero pag naintindihan mo, na ang unang step para makapagpatawad ka ay ang tanggapin mo at i-admit mo na ikaw mismo may pagkakamali. Kasi alam mo kung bakit? Accepting and admitting that you yourself have made a mistake is not a sign of weakness. That is actually Christ's humility. At pag nagawa mo yon, then you can move to step 2, and that is forgiving yourself. Finally, you can move to step 3, and that is forgiving other people. And then finally, you can receive the grace, the mercy, everything that God gives you every single day of your life. And let me tell you that forgiveness is not
Two-way thing. Kaya mo magpatawad kasi mahal ka. Kaya mo magpatawad kasi may grasya ang Diyos para sa buhay mo. That is amazing grace. That is supernatural grace of God. And you know, me, paano ko nasasabi na madaling kaya mo magpatawad in a snap of a finger? I was able to forgive the whole world. Why? Because the forgiven forgives. I can love the unlovable in other people because I am dearly loved by God. You are dearly loved by God. And you know, me, God, whatever it is that you're going through, God will use your brokenness for His greater glory. Me, I had to be broken in order for God to make me whole again. Alam mo, yung dati kong puso, hinalukay niya yun. Para kung, I think I felt like I underwent a spiritual heart surgery. Na hinalukay niya yung lumang puso, and then He gave me a brand new heart. Not just a brand new heart, but a brand new life. A brand new start. A brand new beginning. That's why that Paula James, that Amalaya girl, I don't know where she is. But I believe she has already died on that cross with Jesus. Because the Paula James Salvosa standing in front of you right now is a whole new creation in Christ Jesus alone. You know, for some other people, my life story is ugly. Yes, it's ugly. Who would want to be Amalaya? Gusto mo ba maging si Amalaya? Ian? Kayo po, gusto niyo po ba? But no one wants to be Amalaya. Neither I. Kahit ako, ayoko maging si Amalaya. But you know what? This is our story. This is my story. This is how God was so passionate to pursue me. This is how God was so committed to take care of me, to love me. This is our love story. This is my love story with my King Jesus. And I won't trade it for anything else in the world. You know, kapag naiintindihan mo that the best love story is with Jesus, maiintindihan mo na ang best relationship ay hindi with the most handsome guy at school. Hindi rin with the most beautiful girl, hindi with Ate Paula. It's not with the most handsome guy at school. It's not with the most beautiful girl at school. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung pastor nyo, hindi yung sino. The best relationship that you could ever have is with Jesus Christ. Alam mo kung bakit? Kung bakit pag uwi mo minsan sa bahay, nasa iyo naman na lahat. Nasa iyo na ang lahat. Kanta pa no? Ma-push lang. Nasa iyo naman ang lahat. Meron kang iPhone 4S, may 5 ka, may 5S ka, may 6, may 7, may 8. Ano pa ba? Ano pa meron? Meron kang iPad 1, 2, 3, may Mac Pro. Lahat na nasa iyo. Tapos kasing ganda mo pa si Ate Paula. Hi, Lord. Thank you. Nasa iyo na yung lahat. Pero pag uwi mo ng bahay, you feel empty. Pag uwi mo ng bahay, pumarty ka na, nagdota ka na, nagbisyo ka na, nagyosi ka na, nag-inom ka na, ginawa mo na lahat. Nagpakasasa ka na sa kasalanan. Pero pag uwi mo ng bahay, empty pa rin yung puso mo. Alam mo kung bakit? Tanong mo ako bakit? Kasi nung pinanganak ka, yung puso mo, meron niyang God-shaped hole na nilagay dyan. Pero tayo, madalas, yung God-shaped hole sa puso natin, what do we fill it? Anong nilalagay natin doon? Nilalagay natin ng ng pera, ng career, ng studies. Minsan, ministry, bisyo, dota, babae, lalaki. Kapwa babae, kapwa lalaki. Di naman sinabing Adam and Steve. Sabi, Adam and Eve. Nagets niyo ba? Yung joke ko? Okay. Ang dami mong nilalagay. Kung ano-ano, gadgets, ambisyon, pangarap. Pero pag uwi mo ng bahay, kahit nakuha mo na lahat, kahit natamasa mo na lahat, pag uwi mo, you feel empty. Why? Because the only thing that could fill that God-shaped hole in your heart is Jesus. Hindi yan mapapalitan ng kahit ng anong makamundong kaligayahan. Si Jesus lang.
Pero pag may Jesus ka, kahit wala kang kahit ano ng sinabi ko, pag uwi mo sa bahay, masaya ka. Pag uwi mo sa bahay, may ngiti sa puso mo. Kasi may Jesus ka sa buhay at sa puso mo. Sapat na. Huh? Alam niyo, noon, akala ko wala na akong future. Wala na. Sabi ng mundo, kicked out. Sabi ng mundo, ganito. Sabi ng mundo, ganyan. Pero madalas, hindi talaga natin naiintindihan kung ano yung sitwasyon na meron tayo. I don't know what you're going through. Hindi ko alam kung butas na ba yung bulsa mo, nakada-shoot mo ng barya, nalalaglag, wala kang pera, or palako lahat ng grades mo, or naghihingalo yung grades mo, or iniwan ka ng boyfriend mo, pinagpalit ka sa mas maganda ka naman. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. Hiwalay ba yung parents mo, katulad ko. I don't know what you're going through. But let me tell you this. Kahit ano man pinagdadaanan mo, all you have to do is to have faith and to trust Him, because God knows what He is doing, and He has a plan, a bright future for your life. Akala ko noon, paano ko nasabi? Akala ko noon, hindi na ako makakagraduate. Wala na eh. I wrote a thesis about foreign and local concerts, and I wrote it for 4 months. Take note, 4 months ko siyang sinulat. Tapos nung araw ng defense ko, nakita ko pa yung Lady Guard. Pambihira, diba? Lord, diba? Parang, sabi ko dun sa kaibigan ko, bakit ganito, kuya? Ba't ang daming araw? Pwede naman bukas, pwedeng kahapon, pwedeng mamaya. Why of all the days, why now? And you know what my kuya said? Kuya ko siya sa church. Sabi niya sa akin, you know what, Paula, pray for your heart and pray for your heart that God will reveal to you why of all the days, why now? So pumunta ako sa school. I was so confident na madedefend ko yung thesis ko and all that. Guess what? My thesis that I wrote for 4 months got denied. As in, uulitin ko daw same topic or uulitin ko a different topic. Alam mo, gusto kong gawin nun? Gusto kong mag-I'm a Liar part 2 sa harapan ng panelist ng mga oras na yun. As in, parang, are you kidding me? Uulitin ko kaya sumulat ng thesis. Pero sabi ni Lord sa akin, anak, tahan na. Kasi yung luha mo, hindi naman makakabuo ng thesis yan eh. Pero ako ang gagawa ng thesis mo. Ako ang gagawa ng thesis mo. Nagulat ako kasi isa sa panelists lumapit sa akin, sabi nila, Paula, I'm gonna help you, naawa ako sa'yo. Write an autoethnography. So ako, ano po yung autoethnography? So it's like an autobiography. Nasusulat ko yung buhay ko, susulat ko yung experience ko on being cyberbullied. Sabi ko, what? Para akong rape victim na nire-rape ulit kasi babalikan ko lahat eh, di ba? Pero alam mo, yung autoethnography ko, the title was I'm a Liar, an autoethnography on cyberbullying. And I wrote, wala akong ginawang question. Hindi ko alam kung sino mga graduating students dito, pero yung thesis, di ba, usually may interviews, may surveys, may questionnaires, may kung ano-ano, may defense. You know, mine, walang ganon. Naalala ko pa noon, yung mga memes, kung gumawa ka ng meme, thank you, mga memes na mga I'm a Liar versus I'm a Lady Guard, yung video itself, yung, may ganon, yung mga may picture pa na nakayakap si Derek Ramsey. Gosh, ang daming ginawa, mga videos, mga pairs, lahat ng yun, pinagpe-pray ko yun dati. Sabi ko, Lord, lahat ng to, buburahin mo. Lahat ng to, mawawala in a snap of your finger. Mawawala in Jesus' name. Pero hindi siya nabura. Hindi nabura lahat. Kasi pala, ang no ni God, akala natin, no na talaga eh. But sometimes God's no is actually a yes to a bigger plan, is actually a yes to a bigger purpose. You know, yung mga memes na yun, yung mga pinagdarasal ko na mabura noon, ngayon nagpapasalamat ako, kaya sabi ko nga, di ba kung gumawa ka, maraming salamat. Dahil yung mga yun, nagamit ko pa for my thesis. Walang defense, walang survey, walang anything. And guess what? I got a grade of 1.5. All for the glory of God. You know, I love this verse, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. You know, after that I'm a Liar incident, what the enemy meant for evil, He turned it into good. 180-degree turn, because there's no more turning back. Pag nag-360 ka kasi, babalik ka sa old self mo eh. But God did a 180-degree turn in my life. My mess, He turned it into a beautiful message. And my test into a powerful testimony. I love what Pastor Rick Warren once said, your greatest ministry will come out
of your deepest hurt. My deepest hurt was I'm a liar. My deepest hurt was that when I gave up my longtime living partner for Jesus, and now He's using that for a greater purpose, for the greatest ministry of my life, and that is ministering to the next generation. Ngayon, anong ginagawa ni Lord sa buhay ko? Dinadala lang naman niya ako sa sobrang daming lugar. Dati, mga pinapangarap ko lang lugar na mapuntahan. Pangarap ko lang makasakay ng eroplano, nakarating na ako ng Mindanao. Ngayon, I get to be invited to preach where? So many places, even outside the country. And I was like, what? Really? Me? Pwede namang si ganito, si ganyan. Bakit ako? But we want you. And that's how God worked in my life. That's how He continuously worked in my life. Kasi pala, alam niyo, madalas sa atin, sinusulat na ni Lord yung buhay natin. Kinukuha mo yung ballpen ng buhay mo o yung pencil ng buhay mo. Sabi mo, Lord, ganito, hindi ganyan, hindi ganito, hindi ganyan. Pero humunaan mo lagi sa Lord. Sino ganon? Gusto ko, Lord, ganito. Gusto ko purple, gusto ko pink, o kaya ganyan. Mali yung ginagawa mo. Tapos, the moment na ibigay ni Lord sa'yo yung pencil o yung ballpen ng buhay mo, anak, ikaw na bahala. Mas marunong ka, di ba? Mas alam mo kayang patakbuhin yung buhay mo. Ikaw na bahala. Tapos pag nagkabuhol-buhol, ginawa mo, nagkabuhol-buhol, anong ending? Babalik ka kay Lord. Sisisihin mo si Lord. Pero alam nyo, marami akong sinungko kay Lord. Sabi ko nga kanina, I surrendered my long-time living partner. So kung sasabihin mo, Ate Paula, I can't let go of my boyfriend because he's so cute. And he's like this, and he's like that. Oh, come on. Balikan mo ko ulit next year at sabihin mo sa akin yan. Kapag nasabi mo pa yan next year, bumalik ka ulit after 10 years. I surrendered so many things. Ang dami kong sinuko, ang dami kong binigay. Kasi minsan, alam nyo, hirap na hirap tayong mag-let go. Hirap na hirap tayong mag-surrender. Alam niyo yung parang teddy bear. Like ako. Example ko na yung sarili ko. Ako naman yun nandito, no? May small teddy bear ka, and you can't let it go. Sabi ni Lord, anak, let it go. Let it go. Sabi ni Lord, anak, let it go. Sabi mo, Lord, I can't let it go because it's so cute. It's purple, you know, with the shiny here and there, blah, blah, blah. I can't let it go. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung small teddy bear na yan sa buhay mo. Pero symbol lang to, ha. Hindi ko alam kung career mo yan, kung wrong relationship yan, kung idolatry yan. Hindi ko alam kung ano yung small teddy bear na meron kang hinahawakan at hindi mo ma-let go para kay Lord. Pero si Lord, hindi mo alam, behind Him is a much bigger teddy bear prepared especially for you. Pero alam mo kung ba't hindi niya binibigay? Ayaw mong i-let go eh. Alam mo kung bakit hindi niya sinasabi agad na, anak, let go mo na yan kasi may mas malaki ako for you. Alam mo kung bakit? Because that is the test of your faith. Na anak, bibitawan mo ba yan kasi alam mo lang na may kapalit na mas? O bibitawan mo yan dahil lang mahal mo ko? But most of us, we can't let it go. Ang hirap magbitaw. Pero ito sasabihin ko sa inyo, may dalawang choices ka lang naman eh. It's either i-let go mo, masakit, o sige, makipagbunuan ka kay Lord. Sobrang sakit. Parang pinupunit yung puso mo araw-araw. So I'm telling you, whatever it is that God wants you to let go, let it go. Kasi hindi naman si Lord yung may kukunin sa'yo, tas kukunin mo, so empty-handed ka na, wala na. Okay ka na, wala na. He's not that kind of God. Si Lord may kukunin sa'yo. Bakit? Kasi may ipapalit na mas. Mas higit pa sa pinapangarap mo. Mas higit pa sa akala mong ibibigay niya sa'yo. Pero mas lagi mong pinapipilitan yung gusto mo. But you know, just trust Him. Because He knows what He is doing. Like I said, He knows what is best for you. Because He loves you. Simply because He loves you. You know, ako, noon, sabi ko, nung natanggap ko na yung trabaho ko, gusto ko yung trabaho ko noon kasi ang ganda ng career, ganito. May boyfriend ako, rockstar. O, diba?
Sino magle-let go sa... Sino magle-let go sa gano'n, di ba? May rockstar boyfriend ka, may magandang career ka, so ile-let go mo for Jesus. Sabihin mo ng baliw ako. Sabihin mo ng baliw ako, pero baliw na baliw talaga ako para kay Lord. At hindi ko kinakaya, hindi ko pinagsisisihan na nilet go ko ang mga bagay na yun. Kasi yung pinalit niya sa buhay ko, mas, until you come to Him empty-handed, hindi ka niya talaga mabibless. But if you come to Him empty-handed, He will definitely give you the best. Now, what I'm doing right now, who would have thought na yung babae, nakita mo ba yung video kanina? Yung babae na nagwawala, may pamewang-pewang, ganyan. Noon, who would have thought that that girl will one day become a life mentor? Who will one day become a full-time campus minister? One day who will go to Bible school? One day will be speaking and preaching the gospel in front of you. Will be preaching the love that saved all of us. And kung kayang gawin ni Lord na baguhin ang buhay ko, how much more sa buhay mo? Mine was the worst, I'm telling you. But He was able to turn my whole life around. How much more in your life? How much more in your life? Now, I'm currently writing a book. Medyo matigas ulo ko. But now, I'm writing this book. Tinutuloy ka na. I'm writing a book about a love story. Pero hindi ito yung tipong Kathy love story, ha? Hindi ko alam kung sino sikat na love team pero hindi ito yung mga ganun tipo ng love story. This is my radical love story with Jesus. And I believe God told me that, so many young people, mas marami pang marami pang kabataan sa next generation ang makaka-realize at makakakita ng true love nila kay Jesus Christ. Because of my story. But you know what? Higit sa lahat, ngayon, sa punto ng buhay ko, hindi ito nangyari overnight. Hindi ito nangyari overnight because I surrendered so many things. Why? Because I chose to fight to follow. I chose to fight for my relationship with God. Kasi nung pala, the moment that I stopped living my life for other people and really started living my life for God, dun pa lang ako nagsimulang mabuhay. And I'm telling you, church, sobrang sarap mabuhay para kay Jesus. At higit sa lahat, hindi ako magiging ganito, hindi naman magiging ganito ka. If I didn't choose to be discipled, if I didn't choose to be a follower of Christ. Naalala ko yung mga young people sa church na yon. They did not choose to be bench warmers o pampainit ng upuan ng simbahan nila. Because the moment they said that I am a follower of Christ, I am a Christian, they are living it out. Because being a Christian, church, is not just a label. Being a Christian is not just a title. Being a Christian is a lifestyle. Being a Christian is a character. And you have to live it out every single day. Na araw-araw, Lord, I want more of you. Na araw-araw, Lord, I am hungry for you. Araw-araw, Lord, I am thirsty for you. Lord, every day I want to be like you. I want to be changed by you. Now, if you really want to be changed by God, God is more than willing to change someone who is willing to be transformed by Him. All you have to do, come to Him. Be a true disciple. Go out there where the real battle is. Kasi hindi ito ang panahon na maging isang Christian tayo na, okay, I'm gonna attend worship service every Sunday, every second and fourth Sunday. Okay na yon. No, hindi ito ang panahon para maging isa kang petiks na Kristiyano. Kasi bakit? Kung radikal na yung demonyo sa media, sa lahat, sa school, nakikita mo na nagkakasala lahat, tatahimik ka pa rin ba? Pepetex ka pa rin ba? Kung radikal na yung demonyo, come on! Dapat mas radikal kang Kristiyano. Now, when someone says, I'm a liar to me, it won't even stick to me anymore. Para siyang tape, dinikit mo, ay nalaglag. Dinikit mo ulit, ay nalaglag. It's like a tape without adhesive. It won't stick to me anymore. It just falls off. At kung tawanan man ako ngayon ng mundo, tawanan pa rin ako ng mundo dahil ako si I'm a liar, okay lang. Tawanan man nila ako, may ngiti naman sa puso ko. Kasi yung I'm a liar na yon has become a constant reminder of how precious and how special I am in the eyes of my mighty God. So yes, church,
I'm a liar before. Hindi ako loud and proud to become I'm a liar, but I am loud and proud to say that I am a precious princess of God. Pero hindi ako yung typical na prinsesa. Hindi po ako si Ariel dahil wala naman akong buntot. Hindi rin ako si Rapunzel kasi hindi na ako, blonde ako pero hindi na mahaba ang buhok ko. Pero hindi ako katulad ni Rapunzel, no, not waiting for her knight in shining armor to save her from her locked tower. Ang dami sa atin, gusto ko ng knight in shining armor, gusto ko yung pogi, gusto ko yung ganito, gusto ko yung... I'm not that kind of princess. I don't wait for my knight in shining armor to save me from my locked tower because someone already did save me, even died as me, even died in my place 2,000 years ago. So me, I choose to be a princess warrior of my King Jesus, who goes out there where the real battle is. Why? Because I am chosen, I am royal, I am a special possession of God. At hindi lang ako yun. Hindi lang ako ang prinsesang warrior ni Jesus. Hindi lang ako ang princeps and warrior ni Jesus. Ikaw din. Ikaw. Bawat isa sa inyo. So if you want to accept that challenge, let me pray for you. If you want to accept that challenge to become part of a chosen people, to become part of a royal priesthood, to become a special possession, to become a daughter, to become a son, a princess, and a prince of God. Allow me to pray for you. I want you to close your eyes, lahat. Wala munang titingin. Wala munang titingin sa katabi. Hindi mo muna iisipin na may katabi ka ngayon. Hindi mo muna iisipin na may kalikod ka ngayon. Pipikit lang muna tayo ngayong araw. And we are just going to feel the presence of God in this place. Hindi mo muna iisipin yung katabi mo. Ngayon lang, galit-galit lang muna. Ngayon lang tayo magagalit muna sa isa't isa. Pipikit ka lang. Pipikit ka lang. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo ngayong araw na to. O ang pinagdadaanan mo ng mga nakaraang araw. Pero kung may sakit ka, may masakit sa'yo. Tingin mo, pinagkaitan ka ng buong mundo. Tingin mo, parang wala ng purpose yung buhay mo. Tingin mo, wala ng patutunguhan yung buhay mo. Tingin mo, hanggang dyan ka na lang. Sinasabi sa'yo ng mundo, hanggang dyan ka na lang. Anak, hanggang kailan ka tatakbo? Hanggang kailan ka tatakbo sa pag-ibig ko? Hanggang kailan mo ko pagtatawanan? Hanggang kailan mo ko tatawagin na corny? Hanggang kailan mo ko tatawagin na boring? Hanggang kailan ka tatakbo sa pag-ibig ko para sa'yo? Anak, sana mapagod ka naman. Pero alam mo, yung pag-ibig ko para sa'yo, yung pag-ibig ko para sa'yo, kahit kailan hindi matatapos. Kahit kailan hindi mapapagod. Anak, alam mo ba? Yung puso ko, sumabog para sa'yo. Sumabog para lang mabigyan kita ng bagong puso. Alam mo ba, na yung puso ko pag binuksan mo, alam mo ba kung sinong laman? Alam mo ba kung sinong laman, anak? Ikaw. Ikaw. Na yung tumatakbo sa isip ko araw-araw. Ikaw. Yung tinitibok ng puso ko. Yung dahilan kung bakit tumitibok ang puso ko. Ikaw. Ikaw na akala mo hindi ka mahalaga. Ikaw na akala mo walang kwenta. Ikaw na akala mo wala nang patutunguhan yung buhay mo. Ikaw, anak, ikaw ang laman ng puso ko. Pwede ba minsan papasukin mo naman ako sa puso mo? Marami na yatang nandyan.
Okay lang ba bigyan mo ako kahit konting space lang sa puso mo? Okay lang ba na mahalin kita? Kasi mahal na mahal kita. Gusto kong iparana sa'yo ang langit dito sa lupa. I want you to taste a glimpse of heaven here on earth. If you would just allow me, kung hahayaan mo lang ako na mahalin ka, kung hahayaan mo lang ako na napahalagaan ka, kung hahayaan mo lang ako na alagaan ka, ikaw ang mahal ko, ikaw ang pag-ibig ko. Anak, araw-araw, naghihintay ako sa pintuan ng bahay ko. Naghihintay ako sa araw ng pagbabalik mo. Naghihintay ako na umuwi ka na. Pinagdadasal ko na sana kahit wala ka sa tabi ko, sana walang masamang mangyayari sa'yo. Sana okay ka lang. Alam mo, anak, ako ang pinakamasayang tao. Ako ang magiging pinakamasaya sa araw na papasukin mo ako sa puso mo. Yes, Lord. Now I'm gonna give you a minute. Bibigyan kita ng oras ngayon. Just talk to God. Kung hindi mo pa naiiyak yan noon, kung hindi mo pa naisisigaw yan noon, kung hindi mo pa nasasabi sa Kanya na, Lord, mahal na mahal din kita. Lord, ayusin mo naman yung buhay ko. Kung di mo pa siya nakakausap like never before, ngayon yung araw na yun. Ngayon yung araw na kakausapin mo siya. Ngayon yung araw na yung iyak, yung sakit sa puso mo, yung masakit dyan sa kaibuturan ng puso mo, iiyak mo ngayon kay Jesus. Iiyak mo lang lahat. Iiyak mo lang sa Kanya ngayon. Kausapin mo lang siya ngayon. He will be your everything. Just talk to God right now. Talk to your Father. Talk to your Father in heaven. Now, you know, God is asking you right now. God is asking you, tinatanong ka ngayon ni Jesus, anak, pagod ka na ba?
Anak, pagod ka na bang tumakbo? Pagod ka na ba sa lahat ng problemang meron ka? Pagod ka na ba sa buhay na meron ka? Anak, gusto kong malaman mo that I am your rest. Ako yung magbibigay ng lakas sa'yo. Ako yung magbibigay ng rest sa'yo. Just come to me. Lapit ka lang sa akin. Anak, nahihirapan ka na ba sa buhay dahil wala kayong pera, dahil ang hirap ng buhay, dahil naghihikasos na kayo, dahil wala na kayong makain, wala na kayong pera. Anak, ito ako. I am your provider. Ako ang magbibigay ng lahat ng kailangan mo, pangkain mo, pang tuition mo. Ako. Feeling mo ba maraming umaaway sa'yo? Feeling mo ba hindi ka tanggap? Feeling mo ba nabubuli ka sa school? Feeling mo mag-isa ka na lang? Lahat inaaway ka, lahat ng tao. Lahat ba ng tao sinasabi, pangit ka? Lahat ng tao sinasabi, ayoko sa'yo. Rejected ka ba? Anak, gusto kong malaman mo. Ako yung tagapagtanggol mo. Ako yung vindicator mo. Ako yung maglilinis ng pangalan mo. Ako yung magko-comfort sa'yo na bawat luha sa mga mata mo, hindi ko sasayangin. Bawat luha, pupunasan ko. Ako yung magpapagaling sa puso mong nasugatan. Hindi lang papagalingin, anak, bibigyan kita ng bagong puso. Anak, magkahiwalay ba magulang mo? Tingin mo ba walang magulang na nag-aalaga sa'yo? Tingin mo ba hindi ka nila mahal, hindi ka nila inaalagaan? Anak, ito ako. Ako yung tatay mo sa langit. Ako yung tatay mo sa langit na naghihintay sa'yo araw-araw. Huwag mo naman akong takbuhan. Hindi ka ba napapagod takbuhan yung pag-ibig ko para sa'yo? Anak, may masakit ba sa'yo? May sakit ka ba? Meron bang may sakit sa pamilya mo? O ikaw mismo? Anak, kung alam mo lang that I am your healer, ako ang magpapagaling sa sakit na meron ka. Ako lang kasi mahal kita. Anak, puro sugat na ba yung puso mo? Puro peklat na ba yung puso mo? Pagod na ba yan? Durog na ba yan? Wasak na ba yung puso mo? Anak, I want you to know that I am the ultimate healer of your scars. Ako magpapagaling ng bawat sugat sa puso mo. Pakiramdam mo ba mag-isa ka lang? Pakiramdam mo ba walang nagmamahal sa'yo? Pakiramdam mo ba nag-iisa ka lang sa mundo na to? At walang kayang magmahal sa'yo. Anak, gusto kong malaman mo na ako, I am the ultimate lover of your soul. Ako ang nag-iisang pag-ibig na nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Tanggapin mo naman sana ako sa puso mo. Papasukin mo naman sana ako sa puso mo. Kahit minsan lang. Now, I don't know. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung kinausap mo ba talaga si God. Hindi ko alam kung ano ngayon ang pinagdadaanan ng puso mo. Pero ito yung araw na binibigay para sa'yo.
Ito yung araw na binibigay para sa'yo, para tanggapin mo yung pag-ibig na namatay para sa'yo. Yung pag-ibig na namatay bilang ikaw. Hindi ko alam kung kaya mo, pero ito yung challenge. Ito yung hamon para sa'yo ngayon. Na hindi mo iisipin yung katabi mo, hindi mo iisipin yung nasa likod mo, hindi mo iisipin yung sarili mo. Ang iisipin mo lang si Jesus. Sana huwag kang magdalawang isip na lumapit dito sa harapan, na ibigay yung buhay mo para dun sa tao, para dun sa Diyos, para dun sa hari, na binigay yung buhay niya para sa'yo dahil mahal na mahal ka niya. Yan, sa pagbilang ko ng 3, iiyak mo. Tatakbo ka sa harapan na to. Hindi ka na mahihiya, hindi mo na ikakahiya si Jesus. Pupunta ka sa harapan na to, iiyak mo yung pag-ibig mo para sa Kanya. Ito yung declaration mo, ito yung gesture mo na kaya mong ipakita sa Kanya na mahal mo siya, na mahal mo din siya, na handa ka lang mahalin siya, na handa ka lang papasukin siya sa buhay mo. Handa ka nang papasukin siya sa puso mo. Ngayon, sa pagbilang ko ng 3, tatakbo ka. Pupunta ka sa harapan. Handa ka na ba? Handa ka na ba hanapin ang pag-ibig na nagmamahal sa'yo? Handa ka na bang harapin ang buhay na pinapangarap niya para sa'yo? Now, in a count of 3, God is giving you that chance. Binubuksan niya ang pintuan ng langit para sa'yo ngayon. Binubuksan niya ang pintuan ng langit para sa'yo. 1, 2, 3. Run for Jesus. Run for your love. Run for the ultimate lover of your soul. Yes, Lord. Binibigyan ka ngayon ng pangalawang pagkakataon ni Lord. Hindi ko alam anong pumipigil sa'yo, pero sabi ni Lord sa'yo, anak, just come as you are. Tingin mo ba makasalanan ka? O madumi ka? O magulo buhay mo? Kaya hindi ka makalapit sa akin ngayon? Anak, sinasabi ko sa iyo ngayon, yan ang pinakamagandang posisyon mo. Na madumi, na makasalanan, na magulo ang buhay. Kasi ako ang aayos ng buhay mo. Ako ang maglilinis sa iyo. Ako ang magtatanggal ng lahat ng kasalanan mo. Ako ang magbibigay ng bagong puso mo. Ako ang magbibigay ng bagong future para sa iyo. Ako ang magbibigay ng bagong buhay para sa'yo. Anak, sana wag mo na akong ikahiya. Sana wag ka nang mahiya para sa akin. Sana wag mo na akong takbuhan. Sana wag na. Now, I don't know ano pa ang pumipigil sa'yo. Hindi ko alam kung ano pa ang pumipigil sa'yo. Pero si Lord naghihintay para sa'yo. Binubuksan ng langit para lang sa'yo. Hinihintay ka niya sa pag-uwi mo. Hanggang kailan ka tatakbo. Now God is telling you right now, bibilang ako ng 3. At pagbilang ko ng 3, sasalubungin mo ang pag-ibig ko. Sasalubungin mo ang pag-ibig ko. 1, 2, 3. Yes, anak.
want you to go home. Wow. Thank you, God. Thank you, Jesus. Now let me pray for all of you right now. Lord, bless them. Lord, keep them. Lord, yung puso nila, alagaan mo, Lord. Lord, I believe you will give them a brand new heart. You will give them a brand new start, Lord God. Lord, I believe may plano ka para sa future nila. May plano ka para sa kanila. Lord, gagamitin mo ang ilan sa kanila sa ministry. Meron dito, gagamitin ng matindi sa worship. Gagamitin ng matindi to preach the gospel. Meron dito, gagamitin ng matindi to win their campuses. Lord, hindi lang sila basta-basta generation ngayon. They will be the next generation who will be winning their campuses for Jesus Christ, they will be winning their own families for Jesus Christ. Lord, be their comfort right now, Lord God. Lord, I believe you're washing away everything. Lahat ng luma, wala na. Lahat ng kasalanan sa past, wala na. Lahat ng meron na magre-remind sa past, binubura mo na, Lord God. Bagong tao, bawat isang nandito ngayon. Lord, I pray, Lord God, for more of anointing, double portioned anointing for each and every one of these people, Lord God. I pray for word of knowledge, Lord God, na bawat sasabihin nila, wow. They will do signs and wonders, Lord God. Lord, bibigyan mo sila ng wisdom na hindi mapapaniwalaan ng iba saan nanggagaling yung wisdom na yun. They will be filled with love. They will be filled with joy. They will be filled with fire. They will be filled with passion. They will be filled with compassion for the lost souls. They will be filled with concern for the next generation. They will be concerned for the lost souls. They will be concerned for those people na nasa hell. Lord, from starting today, Lord God, they will start to snatch souls from hell. And they will decide today, Lord God, to accept you as their personal Lord and Savior. They will start today to accept you and to decide, Lord God, that this is a day na patay kung patay. Ito yung araw na haharapin nila yung calling mo para sa buhay nila. Kasi hindi sila ordinaryong tao dahil meron silang extraordinary God. They are serving an extraordinary God. And they are filled with a supernatural grace coming from Jesus Christ. Lord, I pray for all of these people. Lord, bless their hearts. I pray, Lord God, that you bless them. Keep them, Lord God. Protect them from the attacks of the enemy. Bawat galaw ng kaaway, kinakancel ko. Bawat attack ng kaaway, nire-review ko. Lahat ng galaw ng kaaway para ma-discourage sila, para manghina sila sa ministry, para tumigil sila to serve you, Lord God. Canceled yan in Jesus' name. Lord, I apply the blood of Jesus to all of these people. Mula ulo hanggang paa. They will be filled with anointing. That every time they speak, Lord God, magugulat lahat ng tao. They will become good preachers of the gospel. Not because they are good, but because they have the Holy Spirit living within all of them. Lord, I thank you for their lives. Lord, basag na puso, maraming salamat sa basag na puso dahil bibigyan mo kami ng bagong puso. Maraming salamat sa bagong simula, Lord God. Maraming salamat sa grasya mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Lord, I thank you and I bless them in Jesus' name. In Jesus' name, and everyone say, Amen. Amen. Now, yung mga babae sa babae,
I just want you to feel the love of God through your friend, through your classmate, kung sino man nagdala sa'yo dito. Yakapin mo babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yakapin mo lang. Sabihin mo, I love you. Mahal kita. Mahal ka ni Jesus. Maraming salamat po. Amen.